Mia, ano ang inaasahan na magiging paghahanda ng MMDA at gaano karaming personnel ang i-deploy nila para sa paparating na holiday? Magandang tanghali sa'yo, Bernard. Inaasahan na nasa mahigit 2,500 na mga personnel at employee ang i-deploy ng MMDA para sa nalalapit na long weekend. Sa ginanap na Saturday Forum ngayong araw, inilatag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes ang magiging paghahanda ng ahensya sa magiging banta ng trapiko bunsod ng papalapit na long weekend, kaalinsabay din ng mga isasagawang repair sa mga lansangan. Ayon sa MMDA chief, kasabay na ipapakalat sa mahigit 2,500 na personnel ay ang mga nakaabang din aniyang mga ambulansya. Gagawin na lang po namin, marami po nagko-question yan, baka daw po mawala yung transparency namin sa pag-execute ng aming trabaho. Magsasama po kami ng aming mga tauhan na nakabody cameras at yan naman po ay ipopost namin sa social media pages namin. Ayon sa MMDA, magde-deploy rin sila ng tauhan malapit sa mga bus station, airport at pier upang masiguro ang kaligtasan ng mga commuters. Samantala, nilinaw naman ni Artes ang issue patungkol sa vlogging na ipinagbabawal ng ahensya. Aniya, bukod sa hindi na sila magpapahintulot sa kanilang mga personnel, ay hindi na rin nila sila magbibigay ng permit para sa mga mag-a-apply na vlogger na sumama sa kanilang operasyon. Ang pinagbabawal po namin ay yung nagbibitbit po ng vloggers. Unang-una, napakarami na po namin na-receive na request na humihingi ng schedule yung mga vloggers po para sumama sa aming operations. Ayan po ay atin na pong tatanggihan dahil para umiwas na rin po sa kontrobersya dahil unang-una parang napapagbintangan po kami na kumikita dito po sa pagbablog po ng aming mga operation. Sakali din naman nila na matsyempuhan ng kanilang operasyon at may kumuha sa kanila ng video ay hindi naman niya pagbabawalan ng publiko na kuhanan ng kanilang operasyon. Bernard, samantala kaugnay naman ng rehabilitation sa EDSA, ayon sa MMDA ay tuloy-tuloy ang kanilang gagawing mga updates sa kanilang social media pages upang makapagbigay ng update sa publiko sa posibleng mga area sa Metro Manila na posibleng matamaan ng construction ng kalsada at maglalatag din nila sila ng mga mitigating measures para makapagplano rin naman at mapaghandaan ng publiko ang kanilang mga pagbiyahe sakaling umpisahan na nga itong rehabilitasyon sa EDSA. Yan muna ang update. Balik sa'yo, Bernard. Mia, yung nabanggit mo kanina, maganda yon. Merong nakantabay na ambulansya at pwedeng tumulong na humatak itong MMDA kung sakaling masiraan ng sasakyan yung mga motorista sa long holiday. Ito ba ay ilang araw at libre ba ito? Ayon sa MMDA, Bernard, ito ay inisyatibo ng ahensya, kaya naman inaasahan na sa darating na long weekend ay ide-deploy nila ito malapit sa mga bus station, sa mga airport, gayon din sa pier para tulungan o masiguro ang kaligtasan ng mga commuters, gayon din ng mga motorista at inaasahan din na itong mga preposition ng mga ambulansya at mga trucks ay libre na makukuha ng publiko. Partikular naman doon na Mia, sa binanggit mo kanina na hindi napapayagan yung mga vlogger na kumuha o sumama doon sa mga operation ng MMDA. Tama ba yon? Oo, ayon sa Bernard, ayon dun sa MMDA, sa kasalukuyan kasi ay nakakatanggap na sila ng maraming mga permit na nag-a-apply para regular na makasama doon sa kanilang operasyon. Subalit, ayon nga doon sa MMDA, kay Attorney Don Artes na hindi na nila papayagan ang kahit na anong mga vlogger entity, private entity na sumama sa kanilang operasyon. Pero ang binanggit kanina ay
sakali na matsyempohan mismo ng publiko ang kanilang operasyon, ay hindi naman nila pagbabawalan na kuhanan mismo yung gagawing operasyon. O kung sakali na may maligaw na vlogger man doon sa lugar at nakuhanan, ay okay lang din naman nila iyon. Pero ang hindi na lang nila ipahihintulot yung regular na pagsama sa kanilang operasyon na nangangailangan pa ng permit para magkaroon ng access doon sa isinasagawang operasyon ng MMDA. Panghuli na lang, Mia, napansin ko dyan sa likod mo ay halos gutter deep na iyang tubig baha, no? Anong oras ba nagsimula yung pag-ulan at nasa ang partikular na lugar ka ba? Oo, Bernard, bago nga kami magpasimula, natapos kasi ang Saturday Forum doon sa May Dapo, sa Quezon City, ng mga alas 11. So nakarating kami dito ng mga pasado 11:30 at talagang nagpasimula na yung malakas na pagbuhos ng ulat dito sa May PhilAm, sa area na ito. At maraming ang mga sasakyan ngayon ang kasalukuyan dumadaan at may mga ilan na rin mga motorista na kasama namin dito sa may waiting shed dito na nag-iintay din at nagpapatila ng itong malakas na ulan. Alright, ingat-ingat kayo, Mia, at maraming salamat live mula sa Quezon City.